mall, yung tingin mula ulo hanggang paa, nahihirapan. Sa laptop ni Direk, buong buo na yung paniniwala ko. Ang inisip ko lang talaga, honestly, is ipagmalaki sila. Na kailangan din silang marinig, kailangan din silang makita, kailangan din silang pahalagahan. Kasi naranasan ko yun sa pamangking ko na parang pupunta ng mall, yung tingin mula ulo hanggang paa, nahihirapan, alam mo yun, nasasaktan yung pamilya kasi kinukot siya. So sabi ko, eto na yung project na maganda for them. Honestly, andito si Miss Faith, di ba? Sinabi ko, kasi nung una, Direk, di ba? Ang ginawa namin dito ni Direk, bago namin to binuo, humingi kami ng tulong sa DISAPI, Down Syndrome Association of the Philippines, Special Olympics, Best Buddies. Nakipag-meeting kami lahat sa founders, sa presidente, kasi gusto namin, gawin namin ng tama tong pelikulang to. Yung alam mo yon, gawin na nating big time, gawin na nating tama, lahat na naka ano sila sa amin, yung guidance nila. So yun yung ginawa namin. Honestly, to be honest yung pagkakita ko, ang unang pumasok sa akin, yung mga bata, yung kapakanan nila, yung kumita, ibibigay ng Diyos yun. Maniwala ka sa akin. Itong mga batang to, gagawa ng history to itong December 25, itong 27. Ang galing-galing nila, kayang-kaya nila, Tita Astor. Kaya please lahat kayo dito, wag na hindi nyo to panunuorin. Dahil akala natin, hindi nila kaya, nagkamali po tayo. Ang gagaling nila. Yun lang po. Thank you, Biang. Direk, it took you 11 years para mag-materialize yung project na to. Of course, everybody knows 2017, you made such a big impact nung ginawa mo yung Kita-Kita. So why only now na parang although I'm sure this hindi pa man namin napapanood ito, kakaiba ito sa mga nauna mo nang ginawang pelikula. Ano ang in terms of siguro impact sa iyo bilang direktor na ikaw rin ang nagsulat? Ano ang dating sa iyo ng I'm Perfect? Yung Kita-Kita 2017 po yon, 2016 ko po sinulat. Pero yung I'm Perfect since 2009. Ang laki po talaga ng ginawa po sa akin ng persons with disabilities, with persons with Down syndrome. Lahat po sila dahil sila rin po humubog po ng character ko. Dahil kaya ako naging matibay bilang filmmaker dahil natuto din po ako sa kanila. Dahil mas sila mas pinipili nila lagi yung kakayanan nila, gusto nila ipakita. Kailangan lang po may magtiwala. And kung nakita ko yon, sana kung ako man yung maging instrumento, maipalaganap ko yon sa lahat. So hindi ko talaga binitawan yung project. I know it's a risk of course for producers, pero talagang noon pa man sabi ko, sana lang bigyan ako ng tamang producer na may ganito ding passion, nang hindi gagawing, alam mo yung baka ibahin, kasi naintindihan ko po yung sabi niyo po na, syempre, aminin na natin, mahirap po talagang kumita pag ang artista niyo po ay hindi naman po may pangalan, aminin po natin yan. Pero sana po, yun yung hinihiling ko na sana yung producer makakuha po ko ng same passion ko rin po talaga, dahil ayoko pong magamit sila. Dahil nandito po ako, ang tagal ko po to talagang, nasa puso ko talaga to, and gusto ko lang patunayan po sa lahat, yung maging included po sila sa atin. They are not wallflowers. Alam mo yon, parang hindi sila pang display. They are not symbols only. They are humans. They can be angry, they can experience love, hate, and everything else. Yun yung gusto kong sabihin. They can fall in love, they can be independent. Yun yung gusto kong pag-level up tayo. Di ba? So, yun po talaga yung gusto kong iparating sa mga tao. Kaya, nung gumawa po ako ng teaser, yung sinasabi po niya lagi na nakita po niya, yun po ng teaser. Nagpa-audition din po ako noon. Ang una ko pong Giro, si Andy Cruz. And in 2022, namatay po siya. So, yung time na yon, sabi ko parang mas lalo akong nagkaroon ng hope, and mas lalo akong nagkaroon ng lakas ng loob na hindi ko dapat bitawan to because it doesn't end there.
sabi ko, it may take years and years, hindi ko bibitawan yung project na to. Kasi very important na maging included sila sa society natin. Thank you, Direk. And lastly, to the rest of the cast. Of course, Vika, si Sejan, Tonton, LT, Janice, Sylvia, Joey, Joel, and Mike. Kakaiba ay itong pelikula. If I'm not mistaken, I think this is also the very first time na may involve kayo sa ganitong klaseng pelikula. What was the experience at saka yung discovery like doing this film? Thank you. Sige. Tawag dito. Hello po. Napakaganda po ng question niyo. Yun yung gustong-gusto kong sinasagot. Kasi isa po rin po ako dun sa mga maraming tao na unang-una nag-iisip, paano nga ba? Paano ba? Mahihirapan ba sila? Mahihirapan ba ako? Magagawa ba nila? Makakaarte ba? Anong gagawin ko? Siguro dapat, as normal per se, ang tawag sa atin, dapat may maituro ako sa kanila, dapat matuto sila sa akin kasi dapat ako'y nakatayo doon. Though sila ang bida, pero supporting ka nga. So supportahan mo po sila. Pero nagkamali po ako doon kasi nung ginagawa na po namin yung movie, surprisingly, ako po yung may mga natutunan sa kanila. Natuto po ako ng ang patience talaga importante sa bawat oras ng waking hours natin habang gising tayo. Tapos, resilience. Kasi hanggat nakatayo sila, gagawin nila kung ano yung alam nilang gagawin. Na tinuro sa kanila, nagagawa po nila. Kaya pala nilang umarte. Kaya po pala nilang makinig. Tapos yung unconditional love na pinakita nila sa akin, saka sa aming lahat. Kasi yung mga ibang tao, pag sinabing unconditional love, magmamahal ka ng kahit ano yan. Kahit ano sila, nahihirapan ka o hindi, mamahalin mo. Sa atin, meron pa tayong choice minsan eh. 'Di ba? Pero sa kanila hindi. Yun yung pinapakita nila, yun yung nakita ko, naaral ko, na naituro nila sa akin. Palagay ko kaya po nila kayang maibahagi yun kasi coming from their parents. Kasi yung mga magulang talaga nila, I salute you guys. Iba po ang pagmamahal na kayang ibigay ng mga magulang sa katulad nilang mga persons with Down syndrome. Kasi ibang klase yung tiyaga, yung pagmamahal. Hindi mo ko questionin yun eh. Tapos, kung sa atin po ang happiness ay choice, sa kanila hindi. Natural po nila yon, normal nila yon. So, kung papasok po ako, pupunta po ako ng taping na malungkot ako, pagod ako, puyat ako, pagdating mo doon, hindi ka pwedeng umarte. Kasi mahahawa ka sa kanila eh. Lagi po sila nakasmile. Lagi po sila, ay, Tita Viveka. Unang araw lang po yung Tita Viveka. Pero, the rest of the months na nagtitaping kami, hanggang ngayon, Yaya V ang tawag na nila sa akin. So kahit saan po kami magkita, maraming tao, Yaya V, hello po. Kasi ganun lang sila. Hindi nila iniisip yung kahit ano. Yun po yung mga natutunan ko, nakakatuwa. Kasi baliktad, ako po pala yung may matututunan. Thank you, Viveka. Mike. Mike, ikaw. Hello, yun nga, when I first encountered the script, nung binasa ko na siya, it took me 3 days to read it. Hindi siya mahaba, pero every scene, it hits me so hard. Ang very, siya, very totoo at heartfelt. Kumbaga, iyak ako ng iyak nung for 3 days na hindi dahil malungkot siya, pero you will feel the spectrum, all the spectrum of emotion sa lahat ng mga scenes. And nung dumating na ako sa set, hindi ko alam na, kala ko work lang to. Yung pala ito pala yung way ni Lord para sampalin niya ako na ito yung meron kang matututunan dito. Merong aral sa proseso ng paggawa ng pelikulang to. Meeting all of them made me realize na lahat ng tao ay pure at mabait sa mata nila. Na nagkaroon ng time sa buhay ko na parang medyo takot ako sa tao kasi
jaded tayo na baka lokohin ako nito or baka ganito or ganong perception. Pero sila, tinuruan nila ako ng tinuruan nila ako maging bukas yung puso ko ulit. Dahil every time pupunta ako sa set, they remember my name. They welcome you na, hello, Teacher Mike, how are you? Ganong energy talaga, as in pang barangay fiesta. I-remind nila parati na walang reason para maging mabigat ka ngayon. Embrace mo lang yung araw ng may ngiti at yakap. Yun yung dala ko parati. Kaya tuwing naghihintay ko ng take, wala. We just pinapanood lang namin sila enjoying the process na nagsushoot sila na they were given this task to be an actor for MMFF. That's a tall order na kailangan nilang matapos tong film na to, and sobrang overwhelmed ako na nung nakita ko yung trailer. Yun yung dumating sila doon and sobrang napaproud ako sa lahat ng mga students namin ni Teacher Cruz. Yun. Thank you, So Mike. yun, salamat. Joel? Sa akin, nung 2 years ago, pinakita sa akin ni Sylvia yung teaser. Kita kami sa isang event. Sabi niya, eto yung susunod kong project. Pinakita niya yung teaser. Tapos sabi ko sa kanya, kahit maglakad lang ako sa harap ng camera, kailangan kong sumali dyan. Gusto kong makasama dyan sa project na yan. At 1 year. Tapos feeling ko nakalimutan na, baka usapang ganun lang. After 1 year tumawag, ay hindi pa. Sabi niya, merong role pero maliit. Wala pa kailang, gusto ko nga kahit maglakad lang ako eh. So, ganun yung ano ko sa project na to. Tapos nung first day ng shoot, magsabay kami ni Mike. Bali second day nila. Pagdating doon, yung eksena, yung party, yung ball. Tapos, nakabihis silang lahat. Ang ganda, ang forma. Pinakilala isa-isa, tapos yumakap sila. Tapos wala, umiyak lang ako ng umiyak. Hindi ako makapag-shoot. Hindi ako makapagtrabaho. Totoo yung sinabi ni Mike, no? It's the pureness. Na yung ang saya ng mga taong to, parang ang linis ng kaluluwa, parang sa pananaw nila, napakaganda ng mundo. And how I wish you can share that joy, that pure joy. Hanggang ngayon, makikita namin, aakapin, wala, ang saya lang. And salamat, Sylvia. Salamat, Sigrid, sa kwentong ito. At ulit, panoodin ninyo, promise, panoodin ninyo. It will make a lot of change in your mind. Thank you, Joel. Tama ba ako? Nag-exercise sa umaga? Bago mag-start, direct? Tama ba? Like ganon? Dancing? Yes po. Not only in the morning, it's really the whole day. Pati the senior cast? Yes po. Kaya wala silang Kailangan. choice. Kailangan. Gusto ko rin magpa-thank you, no? Hindi lang po sa cast and my staff also. Kasi very important sa kanila. Siyempre, guys, these are first-time actors. So, yung workshop ko, from kung paano maglagay ng lapel, paano hindi tumingin sa camera, paano ang actor's cue, paano ang continuity, paano ang marker, paano from the top. Can you imagine? Lahat yon natutunan nila. Wow. So, of course, syempre, aside from that, yung strength nila, dahil hindi naman lahat sanay sa shoot, diba? So, they need to be disciplined. I treat them as actors. So, ako yung disciplinarian, siya ang spoiled, taga-spoiler. Oo, medyo nauutok siya. So anyway, so parang ako yung disciplinary. I want to treat them as actors. And gusto nila yon eh. In fact, meron akong isang actor na si Carl, gusto niya mag-direct. So, kinuha ko siya as assistant to the director. So, he knows already the call sheet. He knows how to remind the actors. Wow. Yes, so ganon. So important, pero kasi yung strength nila nanggagaling lagi sa sayaw. So kapag nangihina sila,
kailangan pong sumayaw talaga. Okay. So, hindi lang po siya sa umaga, sa kailangan namin ng exercise sa umaga, pero every after ng take, kapag good yung take ko, yun ang reward. Depende kung 3 sayaw, 4 na sayaw. So, minsan syempre hindi naman, napapagod din po yung director. Opo, napapagod din po ako. So, natutuwa naman po ako sa staff ko at saka sa mga fellow actors nila na sub. So, next naman sila naman yung sasayaw. Galing. Yes. Exciting. Okay, we continue with the lessons. So your takeaway nyo, no, from accepting this project. Zijan, ikaw naman. Ako po yung experience ko nung nakatrabaho ko sila. Honestly, noong una, sobrang nahihirapan ako kasi bilang kapatid nga ng isang may person with Down syndrome, di ko alam kung paano ko siya atakihin. Pero gusto ko lang din i-share yung unang-unang pagkikita namin ni Kuya Earl. Parang pagkakita ko sa kanya, pagkapasok ko pa lang dun sa room, tinawag niya na kagad ako sa pangalan ko na Ryan, hindi Zijan. Like nandun na kagad yung connection na para bang matagal na kami magkakilala. Kahit po si Cristel, si Jessica, nandun na rin yung closeness namin kasi sinasabi niya sa akin palagi, uy, pinapanood kita dati sa May Bukas pa, si Sandy, ganyan. Na ngayon, magkatrabaho na tayo. So, parang nakakatabaho ng puso na nawala yung pag-aalinlangan ko sa sarili ko na paano ko ba gagawin to. Parang sila yung lumapit talaga sa akin na, kasi, kaya nga po na sinasabi nila, hindi naman sila natural born actors at first time din nilang gawin tong ganitong pelikula. So, mahirap talaga ituro agad-agad. Mahirap ituro basta-basta, pero madaling nilang napipick up yun. At extra work rin sa akin off-cam kasi nga po, bilang magkapatid, kailangan na makita kagad na, okay, sa on-screen makita kagad na, okay, magkapatid sila, meron silang ganong relationship. Pero hindi po ako nahirapan na mag-build ng ganong relationship kasi sa set nga ako lang yung pinakabata. Kami yung lagi naglalaro, pagsasayaw sila, sasayaw din ako, ganyan. Parang kami po talaga yung magkaka-jive. Tapos, in terms naman sa eksena, honestly, mahirap talaga dahil minsan mahirap yung hindi sila nakakapagsalita na maayos, paulit-ulit sa audio, tsaka maikli yung attention span nila. Minsan, kailangan yung instruction ni Direk biglang nawawala sa isip nila. Pero, mas lumawak yung pag-uunawa ko, mas humaba yung pasensya ko kasi mas naiintindihan ko sila na okay, kaya natin tong gawin kahit nagkakamali tayo, kahit paulit-ulit lang, basta matapos natin to. Parang tas nung pag nakita mo yung eksena, sobrang magical kasi may mga, ayun po, nagawa namin at yung lagi ko pong sinasabi din na first take hindi nila gagawin. Susundin nila instruction ni Direk. Tapos second take, meron silang ibibigay na sarili nilang interpretation. So magugulat ka na lang at makikita dun sa camera na okay, raw yung reactions namin na nakakagulat talaga na kaya nilang gawin yun na may mabibigay pala silang ganun. So sobrang ang saya lang po sa puso ko na makatrabaho sila. Yan po. Thank you. Ton? Yeah. Teka, medyo... Kaya to. Hindi, unang-una, I'd like to take this opportunity to thank Nathan Studios, Sylvia, for this opportunity na to be a part of this movie. Gaya nga ni sinabi ni Sir Joel kanina, si Piang one day called me. Sabi niya, Kaz, meron akong gustong pelikulang gawin at gusto ko, tingnan mo kung okay sa'yo. O sabi ko, okay, sige, tingnan natin. Sisend ko sa iyo yung video. Sabi ko, o sige, send mo sa akin. Sinend niya sa akin. After namin mag-usap, pinanood ko. Tinawagan ko siya ulit. Okay, game. Sama ako dyan. It's an advocacy na sabi ko sa kanya, kung ano man yung advocacy mo, I want to be a part of it. No? Tapos, malaki yung perception. Siyempre, nung una, iniisip ko sa mga person with Down syndrome,
pagka nakikita mo sila, di ba, kakausapin mo sila na, ay, kumusta? Yan, ganito. Hindi pala dapat gano'n. So marami akong mga natutunan na kailangan pala kausapin ko sila ng diretso lang. Parang kung kakausapin ko si Jan, parang parehas lang, ganito lang. So marami akong mga bagay na natutunan at nakita. Tapos at the same time namangha ako sa kanila because they're so full of energy and love and grabe. Ibang klase. Di ba every time we would see each other on the set, tapos yakapan na yakapan. Talagang ang sarap ng feeling na parang laging first time. Parang pagdating mo sa set talagang full of joy and love. Na sabi ko, I actually envy them. No? Sabi ko, sana ganito ako na very pure na what you see is what you get. Walang negativity, puro positive, puro love, puro happiness, puro ano. Although, siyempre meron din silang down on the downside, no? But we don't see that. So, sabi ko nga, thank you so much for this project, Direk. Thank you. And hats off to you for your devotion, your time to teach these actors na magawa nila yung pelikulang ito. And I'm really, really, really proud to be a part of this movie. And we ask you to please help us promote this movie. Talagang it's a milestone. This is something really new na hindi na, ewan ko kung mauulit pa, pero ibang klase itong pelikulan to. I really love this team. Thank you so much. To the actors, thank you so much for accepting these roles. Sana po, gaya nga ng sinabi ko kanina, sana po tulungan nyo kami i-promote itong pelikulang ito. Thank you. Thanks, Don. Chong? Yun. Ako naman. Ikaw naman. Bagong lahat, magandang hapon po sa inyo lahat. Nais ko magkwento muna ng totoo nangyari muna sa amin ni Sylvia. Maging bahagi. Bago natuloy ito. Yan. Correction. Inalok sa akin ni Sylvia to. Katataon na marami akong ginagawa. Pa-schedule siya ng pa-schedule, patas ako ng patras, hindi pwede. Hanggang sinabi niya sa akin na, sige, walang yaka, tatanggalin na lang kita rito. Isa lang po na sinabi ko sa kanya, subukan mo magsasabunutan tayo sa kalye, sabi ko. Dahil gusto kong gumanap dyan, dahil gusto kong ma-experience kung paano. Kidding aside, alam mo, dito nakita ko ang isang bagay na nagpalino ng aking isipan. May kasabihan sa Biblia na nakita ko sa Biblia nga po, nasabi sa akin. Ang sinasaad, the hands that moves is more holier than the mouth that speaks. Mas maganda na ang taong gumagawa ng mabuti kaysa nagsasalita lamang. Nang parang barat kayo. Sa pagitan na to, nagpag-isip ko sa unang mga intensyon ko sa isipan, ang tanong ko parati, marami rin sa atin nagtanong parati, kaya nila? Baka hindi kaya. Parating negatibo ang nasa isip natin. Amin naman natin, no, hindi. Dahil naging experience ko yun. Mas inuna natin inisip na hindi nila kaya kaysa kung ano ang kaya nila. Dito na pagbago ng aking isipan. Sabi ko, dapat inuuna natin dito yung kaya nila. Katulad natin, may mga bagay tayo na akala natin hindi kaya, pero kaya pala natin kung nabigay natin ang puso doon. Ito ang bagay-bagay ng mga natutunan ko. Kaya sabi ko nga po, hindi biro ang pelikulang ginawang ito. Katulad na narinig ko kanina na ang producer, mismisa, iniisip lang paano kumita.
Kaya dito ako humahanga kay Madam Sylvia. Madam na ha? Bagamat muntik, muntik ko na sabunutan. Sabi ko, hindi siya sumugal kung hindi nag-aalay siya ng sarili niyang kabuhayan para mabigyan lamang ng pagkakataon ng mga batang ito mapatunayan na huwag niyong isipin na hindi nila kaya, kundi isipan muna natin na kaya nila. Kaya po sa pagkakataong ito, alam nyo, experience ko sa mga pagkakataong ito, ako po'y komedyante. Pero nung ako po'y gumanap dito, at wala si eksena at nanonood, pati po ako umiiyak. Hindi ko alam kung bakit. Dahil nakita ko na yung mga pagkakamali ko palang perception sa kanila ay isang kamalian na dapat na hindi natin iniisip ng bawat isa. Let us just make this world a beautiful place for everybody. Sa lahat ng may kapansanan, sana po bigyan natin ng tsansa na masabi sa kanila, kaya nyo to. At sa lahat ng manonood, hindi dahil sa binayad nila, kundi sa pagpapakita sa mga batang ito na kaya nila na gumanap na kahit ano na ibibigay natin chances sa kanila. Salamat po. Thank you, Chong. LT? Bakit? Ikaw talaga. Ang unang-una ho, nung in-offer ni Ibiang, kasi matagal na po kami nagsasama sa pagsilip, pagtingin ng mga pelikula, magkasama po kami as distributor, mag-partner po kami doon. So, kahit papano, nung ito din ang gagawin, itong pelikula na to, so sinabi ko sa kanya na may mga pelikula kami kasing hindi natutuloy na kaming dalawa. Pero ngayon, finally, ito nga yun, natuloy. At meron din naman po kung konting tinaya. Okay. Gusto ko lang sabihin na yung PF po ni LT. As part of investment, the investor ng konti lang po dito sa pelikulang to, because naniniwala ako na talagang ito ay merong tusok sa puso ng lahat. Yung storya, yung pagiging yung experience with them, unang-una rin kasi katulad ni Sylvia, meron siyang mga kaibigan, relatives, at siguro naman din po tayo may mga kaibigan, relatives. Ako din po, meron po akong kapatid with autism and retardation. At alam ko po yung sinasabi ng lahat na nakakahiya, yung maraming experiences. But para sa akin, yung experience ko with the actors here, yung pinaka very true, totoong-totoo, very pure, at saka very being kung sasabihin natin sa pagiging isang aktor. Yun ang talagang sinishare nila lang sa amin lahat. Yung pagmamahal, yung lahat ng positive nga, o hindi mo mararamdaman na kung kahit na meron kang problema, pagkasama mo sila, puro yun, happiness at joy lang ang ibibigay nila sa iyo. So yun din ang nangyayari sa amin kapag kasama namin sila. Kaya nagpapasalamat ako, naging parte ako ng isang pelikula na ganito. Meron din kaming, marami din kaming mga pinagsamahan na iba pang mga pelikula na lagi nga ang Nathan parang naging tatak na rin nila na talagang kahit na yung ibang klase ng tema ng pelikula ang kaya at gagawin at ipuproduce lamang nila. So isa ito sa palagay ko na pinaka-unang-una na magbibigay ng magandang tatak for Nathan Films. Yun. Thank you, LT. Janice? Ako, hindi po talaga ako kasama sa movie ito. Wala talaga. Wala ako sa radar nitong si Sylvia Sanchez. Pero nung nasa US kami for the MIFF earlier this year, kami magkakasama kami. Pero si LT madalas kong kasama. So sabi niya sa akin, isasama na nga kita. Sabi ko saan? Sabi niya, hindi basta isasama na kita. So kasama namin si Ibiang.
meron siyang pinakita. Sabi niya, pakita mo. Pinakita ni Ibiang sa akin. Alam mo, naiyak ako talaga. Sabi ko kay Ibiang, syempre may murang kasama. No? Gusto ko kasama ako dyan. Tapos sabi niya, gusto ko itang isama, pero maliit lang yung role. Syempre, dahil quotation queen din ako, sabi ko sa kanya, there are no small roles. Only small actors. Ipasok ko yung sarili ko sa pelikulang ito. Sabi ko sa kanya, hindi siya issue sa akin. I fell in love with the project because it was worth falling in love with. Diba? And you know, working with these kids, kaya nung sabi lang lahat, there was so much joy, there was so much innocence, so much purity. And you know, when they look at you, wala silang judgment sa'yo. Wala silang pakialam kung sino ka, kung anong nakaraan mo. Wala silang pakialam kung mataba ka, payat ka. Wala sa kanila, pare-pareho yun sa kanila. And if only we could see the world through their eyes.